dalawang witness na ito. Kay Mr. Fernando Magdadaro. Kayo po ay nahuli kayo noong December 1, 1999 sa kasong murder at illegal possession of firearms. Bakit po kayo nakasuhan ng murder? Yan po ba ay planted sa inyo o talagang ginawa po ninyo? Yun pong kinaso sa akin, Your Honor. Yun alin? Yun po ang kinaso sa akin, murder at saka yung illegal. Okay, yung ba'y ginawa mo? Opo, Your Honor. Yung ba'y ginawa mo? Yes, Your Honor. Okay. Na meron kang dalang baril at granada. Yung ba ang nabanggit? Opo, Your Honor. Okay. Bago yung ikaw ay nahuli, ano ang trabaho mo? Dati po akong rebel returnist, Your Honor. Dati kang? Rebel returnist po. Rebel returnee. Opo, Your Honor. So, anong klaseng rebelde? Sa white area lang po, Your Honor. Ano yan? White area. Yung po ba yung NPA o ano po yan? Yes po. Ilang taon ka na member ng NPA? Mahigit 5 taon lang po, Your Honor, noon. Saan po kayo nakatira at that time? Agdaw po, Your Honor, Agdaw. Saan? Argao, Opo. Davao. Saan po ang inyong area of responsibility bilang kadre ng NPA? Diyan lang po ako sa white area, Your Honor. Sa Davao City lang po area. Davao City area lamang. Opo. Hanggat nakulong kayo. Opo, Your Honor. Alright. Ito po namang si Mr. Leopoldo Untalan. Untalan Tan. Kayo po ba ay talagang pumapatay? Hindi po. Hindi po Your kayo Honor. pumatay kahit kailan? Naaral po ako, graduate po ako ng Siman. Okay. Nabanggit mo na yung nag-convince sa'yo na pumatay ay kaibigan mo. Opo, Your Honor. Naniniwala kang kaibigan mo nagpapahamak sa'yo? Opo, Your Honor. So hanggang ngayon, kaibigan mo siya. Hindi na po, Your Honor. Yung kaibigan mo is SPO for Nartoles? Opo, Your Honor. Oo. Ayon sa aking ginawang research, si SPO for Nartoles, mukhang mayaman na yata ngayon. Tama ba ako? Opo, Your Honor. Ayon sa ginawa naming research, si Nartoles ba? Nartoles. Tolis lang. Di ba, Lena? Basta't yun. Kilala mo yun, di ba? Ay meron po siyang resort sa Samal. Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Ibig sabihin, maaaring masabi mo na yung ginawa niya, na pinagawa sa inyo, ay nagkaroon din siya ng malaking pera tungkol doon. Ano po? Opo, Your Palagay Honor. nyo? Opo, Your Honor. Siguro, siya rin ang nagbulsa nung dapat ibigay sa inyo. Sapagkat ang sabi niyo sa akin kanina, ang bawat isang napatay na niyo, 1 milyon. Opo, Your So Honor. therefore, 3 milyon ang natanggap niyo bawat isa, correct? 2 lang po ang binigay niya. Hindi, kaya nga, 3 milyon dapat, correct? Opo, Ang opo, bawat Your isa sa inyo. Opo, Your Honor. Ang naibigay lang sa inyo, tigi 1 milyon. Opo, Your Honor. Ibig sabihin, yung 4 na milyon nasa kanya. Ano? Opo, Your Honor. Palagay niyo po. At sinabi rin niyo po na yung kaibigan niyo ay merong mga kaibigan na makapangyarihan sa ating pamahalaan. Mr. Tan, tama ho ba? Opo, Your Honor. Nabanggit po ba niya sa inyo sino yung makapangyarihan na kilala niya sa dating administrasyon? Ang boss niya po, Your Honor, Sino po ang boss niya? si Colonel Edelberto Leonardo at si Colonel Ruy Lagarma po. Colonel Leonardo na ngayon po ay nasa Napolcom. Polcom po. At sino po yung isa? Ruy Lagarma. Colonel, Ruy Lagarma po. yung babae, Garma, yung Opo. naking PCSO. Opo, Your Honor. Oo. At nabanggit din po nyo na girlfriend pala si Garma nung... Sino yun? Nartolis. Opo, Your Honor. Oo. Ba't nyo alam yon? Sapagkat kaibigan mo siya. Opo, Your Honor. Yung kaibigan mo siyang nagpahamak sa'yo. Ano po?
Opo, Your Honor. So naniniwala kang pinahamak ka ng kaibigan mo. Mag-iingat po tayo sa mga kaibigan na nagpapahamak sa atin. Ayun, Narsolis. Alam mo, Narsolis eh. Ngayon, ang sabi mo kay Magdadaro na ginagawa nyo ito sapagkat tinutulungan nyo ang gobyerno ng dating administrasyon. Ganun po ba ang pagkakasabi niya? Opo, Your Honor. Yun ang pagkakasabi mo kay Mr. Magdadaro. Opo. Yung ba ang sabi sa inyo ni Narsolis? Opo. So, ibig sabihin, ang sabi ng SPO for Narsolis, kaya nyo gagawin to sapagkat ito'y ginagawa nyo dahilan sa yun ang utos ng former administration. Opo, Your Honor. Okay, ngayon, naniniwala ba kayo na ang pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? Yung ba ang paniwala ninyo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? Naniniwala ka ba, Mr. Tan? Pumatay ka eh. Yun lang ang pagkakataon pumatay. First time mo pumatay eh. First time mo, di ba? Hindi ka mamamatay tao eh. Hindi tulad po ni Mr. Magdadaro na siya'y kinulong na nakapatay. Ikaw hindi eh. So therefore, naniniwala ka na sinabi na Solis sa'yo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan. Tama ho ba ako? Tama ho ba ako? Opo, Your Honor. O dahilan sa merong pabuya na ibibigay sa inyo at kalayaan na ibibigay sa inyo. Sa pagkakaalam ninyo, sino po ang direktor ng Bucor at that time nung kayo ay pumatay ng 3 Chinese? Kilala niyo po ba o alam niyo po ba kung sino ang direktor ng Bucor nung araw? Hindi ko po matandaan. Hindi niyo kilala. Pero na alam niyo kung sino. Hindi niyo lang matandaan ang pangalan. Hindi po namin naalala, Your Honor. So, may kinalaman ba? May kinalaman po ba ang direktor ng Bucor sa pagkakaalam ninyo? Sa ginawa ninyo? Sapagkat parang si Superintendent Padilla ang isa sa mga mastermind dito? Palagay nyo kaya sa inyong pagkakaalam, alam po ba ito ng direktor ng Bucor? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam. Pero nalalaman nyo at inaakala ninyo na dahilan sa ang ginawa nyo rito, sabi ni Narsolis, ay para sa bayan, ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan nyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte. Yes po, Your Honor. Opo, Your Honor. So, sa pagkakarinig ninyo, ngayon kino-confirm nyo sa committee ito, oo, na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kino-confirm ninyo. Opo, Your Honor. Okay. So, yun lang siguro, Mr. Chair, ang nais kong sabihin. At gusto ko rin pong sabihin na sa totoo lang po, ito yung first time ko na talagang makakita ng pumatay. And I would like to say that any administration does not have any right to kill whoever he might be without any due process of law. Yan po ang nais kong sabihin. At pangalawa, ito pong committee ito, nagsasagawa ng investigasyon para gumawa tayo ng magandang batas na hindi na po maulit ang mga bagay na ito. Gusto ko ring sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya
na yung pagpatay na more than 20,000, collateral damage. My goodness, collateral damage ba ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. Mr. Chair, salamat po. Thank you, Chairman Abante. Mr. Chair, 30-second manifestation, please. Just a request Okay, to the the Chair committee. will only entertain manifestations from the members as we all agreed that after this, after lunch, we will shift to another topic for our committee hearing today. So, first to be recognized for his manifestation is Congressman Richard Gomez, and then the last would be Congresswoman Janet Garin. Congressman Gomez, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Narinig na natin yung salaysay ng dalawa at more or less nakikita na natin yung picture ng storya. Ngayon, ang gusto ko sana tanungin yung dalawa, no, si Tan, si Leopoldo Tan and si Magdadaro. Gusto ko lang yung line ng questioning ko ay tungkol dun sa mga irregularities na nangyayari sa loob ng presuan habang kayo ay nandyan. Ang tanong ko lang, una, kay sa inyong dalawa na, no, Mr. Tan and Mr. Magdadaro, ilang taon na ho ba kayo nakakulong sa preso? Ilang taon na ho? 24 taon po, Your Honor. Ilang taon na po? 24. 24, okay. Yes po. Si Mr. Tan? 20 po, 20 years. 20 years. Opo. Ngayon, kasi sinasabi nyo dito na lumapit sa inyo si Narsolis, meron na ipapatrabaho sa inyo na merong basbas sa itaas. Ang tanong ko gawain ba talaga sa loob ng preso ito? Hindi lang sa inyo. Pati dun sa ibang mga preso, gawain ho ba ito? Is this a regular practice pag meron silang gustong patayin? Sige Yun po. lang po nangyari, Your Honor, yung inutusan kami. So, sa pagkakaalam nyo, sa'yo, isang beses pa lang ito nangyari. Yes po, Your Kay Honor. Tantan. Opo, Your Honor. Sa mga kwentuhan mo, sa mga kasama mo sa preso, alam mo ba na merong, pag meron silang gustong patayin sa preso, nag-uutos lang? Opo, Your Honor. So, pag meron gustong bawasan, mag-uutos lang sa mga maghahanap ng preso na meron kakayanang pumatay. Opo, Your Honor. Okay. So, ito lang ini-establish ko, Mr. Chair, no? This kind of practices. Nung pinakita ho sa inyo yung listahan ng 32 Chinese na drug lords, bakit 3 lang yung pinapapatay sa inyo? Pinaliwanag niya po nasa, yun lang lahat ng kalaban ng presidente. Yung lahat ng Chinese 32, pero yung iba, nasa mga jail-jail pa. Nasa ibang lugar, wala dun, hindi nyo kasama. Opo, ang sa inyo, 3 lang dyan ang tatrabahuin nyo. So yung munang 3, ang titirahin nyo. Opo, sa Kung Davao. sakaling may dumating, baka pwedeng sila na yung kasunod. Opo. Okay. Ngayon, doon sa salaysay ninyo, sinabi nyo kasi na bumisita si Narsolis. Kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal and Prison Farm. Lumabas ho kayo. Opo, Your Honor. Ito ba, regular ba ito nangyayari sa inyo o sa mga ibang preso na pinapalabas? Minsan lang po, Your Honor, pag kilala nila ang mga taong nagpatawag sa amin, ipatawag nila kami sa labas po. Ano ibig sabihin nung ipinatawag? Bisita po, Your Honor. Ang ibig niyo sabihin na pinapalabas kayo ng grounds, pinapalabas kayo sa papunta sa city, paano ho ba itong palabas na ito? Labas ng gate lang po, Your Honor, hindi sa malayo. So outside the prison. Opo, Your Honor. Ibig sabihin sa labas po ng property ng kulungan. Sa labas po ng property ng maximum compound po, Your Honor. Pero sa loob pa rin ng... Yes po, Your Honor. Okay. So, ang sunod is, sinabi nyo kasi na galit sa inyo. Or kayo ang galit sa kanila.
galit ho kayo sa kanila, hindi ba? Dahil sa hindi nila binigay yung promises nila sa inyo. Opo, Your Honor. Tama po ba? Ang problema ho kasi nun, alam nila na galit kayo sa kanila. Hindi kaya balikan kayo? Diyos na pong bahala, Your Honor. Okay. Ang isa pa, malapit na ho matapos, Mr. Chair. Noong sinabi ni Fernando Magdadaro, noong August 10, 2016, kayong dalawa ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreigner area ng Davao Prison and Penal Farm. Anong klaseng surveillance ang ginawa nyo? Paano kayo nagsisurvey? Pwede nyo bang i-explain sa amin kung paano ba yung pag-survey na ginagawa ninyo? Bali, pinipicture namin yung na-mention na pangalan yung tatlong nasa watchlist. Kinukuha nyo ng picture Pinipicturean muna namin kung sino. Magtanong para kami. talaga makilala ninyo. Opo. Okay. Tapos, Hanggat na picture na po namin lahat. so lumalabas kayo dun sa selda ninyo. Hindi. Kasi yung sistema dyan, maximum compound, tapos may basketball court, Okay. barbed wire lang pagitan kasi na foreign ward na yan, makikita Oo. namin sila. So nakikita nyo tagus-tagusan doon. Opo. Pero pwede kayo magdala ng cellphone para kumuha ng picture. Hindi po picture ng cellphone. Sa mukha po, pinipicture namin. No? Sa memory lang. Opo. Eh kung magkamali kayo ng papatayin, Sinisiguro naman namin. pasensya na lang sila, no? Na hindi nakilala. No? Ang isa pa, na gusto ko itanong, Mr. Magdadaro, sinabi mo dito na pinasok ka ng tauhan ng Bucor sa selda, kinapkapan kayo. At ipinalabas na meron silang nakuha na empty sachet ng shabu. Opo, Your Honor. Totoo ba ito o hindi? Totoo po. Totoo na meron nga nakuha na shabu. May nakuha po sa bulsa ko na sachet with residues. Wala na pong laman, may kunti lang na residue po. Ang gusto ko lang humalaman, ito ho ba ginawa para kunyari makalabas kayo dun sa preso ninyo para yung mga in-check makapasok? Kasi nga natakot sila na nung nakita kayo, di ba? Yun na po, Your Honor. Yun ang purpose nun. Opo, Your Honor. So kunyari, maglagay ka dyan, tataniman natin, kunyari huhulihin ka namin, at kunyari meron kami nakuha sa inyo. Tama? Yun na po, Your Honor. O, yun nga. So, these are the irregularities, these are some of the practices, Mr. Chair, na nangyayari sa loob ng selda. So, it is very clear, Mr. Chair, no? And the reason I ask this is because as we craft a law based on this investigation, Mr. Chair, I would like to manifest that those officials, those employees inside the prison cell who will or who would order killings, Mr. Chair, should be given a heavier punishment and should be given longer prison time. Kasi kung hindi sila mag-uutos doon sa mga nakapreso na, hindi madadagdagan yung kasalanan ng mga taong ito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gomez. The manifestation of Congressman Gomez is noted. The last to manifest is Congresswoman Janet Garin. You're recognized. Very quickly, Mr. Chair, I have two requests if this committee would accept. On item number 28, on the sinumpaang salaysay of Leopoldo Untalantan Jr., there is mention of the term na dinig ko, nakita ko na pinindot ang kanyang cellphone, referring to Superintendent Padilla. And it further mentioned na dinig ko na sinabi nung tumawag, congrats, job well done. May I request, Mr. Chair, distinguished colleagues, if possible, that we conduct a medical test on the hearing capability of Superintendent Padilla kasi may possibility na kung kunyari yung kanyang pandinig ay kailangan niya na mas malakas ang boses ng cellphone, then that points to the veracity of the sinumpaang salaysay of Leopoldo Untalantan Jr. That is my first request
if the Honorable Chair Okay, will allow. If I may reply to the request of Congresswoman Janet Garin, that particular issue should be discussed and decided by the committee wherein majority of the members must agree to that request. In the